kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay. Dahil sa kapansanan, akala natin hindi niya kakayaning abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Bagkus ang tingin ng iba sa kanila ay wala ng pag-asa at habang buhay na alagain. Ang tampok nating karanasan ngayong araw na ito ay magpapatunay na mali ang iniisip ng iba sa mga taong may mga kapansanan o PWD. Ito po ay ating pakinggan ang karanasan ni Renza sa ating dunang sa kanyang panahon. Reza? Ay, dala ko na ang hapunan mo, anak. Pasensya ka na kung medyo natagalan, ha? Ayos lang po, ma. Salamat po. Hindi ka ba nalulungkot, anak? Nandito ka lang palagi sa higaan mo. Minsan po, nalulungkot ako. Gustuin ko man pong lumabas ng kwarto. Kaso hindi ko po magawa. Kasi mahihina ang mga buto ko sa paa at tuhod. Sana magkaroon na po ako ng wheelchair. Wheelchair? Ang mahal-mahal nun? Saan kami kukuha ng pera ng nanay mo? Pambili nun? At saka kahit na magkaroon ka pa ng wheelchair, wala ka pa rin pakinabang. Oleg! Huwag ka naman ganyan sa anak mo. Na bakit, Nelia? Totoo naman ang sinasabi ko. Sa loob ng 18 taon, wala naman tayo naging pakinabang dyan kay Reza. Tapos araw-araw, naghihirap ka para lang paliguan, bihisa ng damit, at pakainin ng taong yan. Buti nga, pinatigil mo na yan sa pag-aaral para hindi araw-araw nagbubuhat ka dyan sa pabigat na yan. Pa, sorry po. Nako, walang magagawa yung sorry mo. At ikaw, Nelia, bilisan mo dyan. Marami ka pang gagawin dito sa bahay. Ma, bakit ganun po si Papa? Mahal po ba niya ako? Anak, huwag mo nang isipin yung sinabi ng papa mo. Basta ako at yung mga ate mo, mahal ka namin. At kahit kailan, hindi namin inisip yung mga sinabi sa'yo ng papa mo. Ang laki ng problema natin. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera para pambayad sa utang natin kay Sir Ramon. Baka naman pwedeng sa susunod na buwan na lang. Total, anihan na yun Pakiusapan mo na lang, Nelia. Hindi lang naman si Sir Ramon ang problema Pati yung pang-araw-araw natin mga gastusin. Sinanimpa at Ilin sa susunod na linggo pang sahod. Ano yung gagastusin natin sa mga natitirang araw?
Ewan ko. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Siguro, uutang na lang uli ako sa mga kumpare ko. Susubukan ko rin umutang kay Kuya Ebner. Ma, baka po pwede niyo akong tulungan. Magbabali lang po ako. Sige, sandali lang anak ha. Nandyan na ako. Yun. Naturingang lalaki ang si Reza, pero walang pakinabang. Ayan ka na naman, Oleg. Sinisisi mo na naman ang anak mo. Hindi naman nakagustuhan ko naging ganito man siya eh. Halika anak, kumapit ka sa akin. Opo. Nako, nakakainis. Bakit ba kasi puro na lang kamalasan ang dumarating sa pamilyang ito? Ma, Huwag ka nang malungkot, Reza. Alam ko balang araw, mapapagtanto din ng papa mo ang kahalagahan mo sa pamilya natin. Naniniwala ako na may rason ng Diyos kung bakit kanya binigay sa amin. Reza, eto na yung pagkain mo. Oh, teka. Ano ba yung sinisilip mo dyan sa bintana? gusto ko kasing lumabas ng bahay. Pero di ko magawa dahil hindi ako makalakad. Buti pa kayo. Nakakapunta kayo sa lugar na gusto nyo. Ay, hindi bale. Sa susunod, pag wala kami pasok ni Eileen, ilalabas ka namin. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Ate Nympha, gagamitin pa ba ni Papa yung mga kahoy at plywood sa labas? Naku, matagal na nakatambak yan sa labas eh. Ang alam ko, itatapon niya ni Papa. Pwede bang kunin mo? Tapos hiramin mo yung martilyo, tsaka lagari at mga pako ni Papa. Sige. Pero, anong gagawin mo sa mga yon? Gagawa ko ng wagon. Imbis na wheelchair, wagon ang sasakyan ko para makalabas ako. Kaya mo bang gumawa ng wagon? Paa at tuhod lang naman ang hindi gumagana sa akin. Pero ang mga kamay ko normal. Okay, sige. Sasabihin ko rin yan kay Eileen para matulungan ka namin sa balak mong gawin. Ayan, Reza. Tapos na yung wagon mo. Nagawa mo rin, Reza. Salamat sa tulong nyo, Ate Nympha, Ate Eileen. Kung hindi nyo ako tunulungan, hindi mapapadali ang paggawa ko ng wagon. Dali, sakyan mo na. Aalalayan ka namin ni Ate Nympha. Oo nga. Ika, ha? 1, 2, 3. Iyan. Tamang-tama yung laki ng wagon. Kasyang-kasya sa'yo. Dali, subukan mong paandarin. Ate Nympha, Ate Eileen, umaandar ng maayos. Sa wakas, makakalabas na rin ako ng bahay. Hindi ko na kailangan ng wheelchair. Masaya kami para sa'yo, Reza. Nympha? Eileen? Ma? Reza? Pa? Buti umuwi na kayo. Tagumpay yung ginawang wagon ni Reza. Ang ganda naman ang ginawa mo, anak. Yan na naman ang pinagkaiba. Kung magkaroon man siya niyan. Hala pa rin siyang silbi. Oleg, tama na nga yan. Pwede ba maging masaya ka na lang para sa anak mo? Oo, bahala ka sa buhay niyo. Huwag mo nang pansinin si Papa, Reza. Oo, ate. Hindi masisira ni Papa ang Buti naman, Reza. At nakakalabas ka na ng bahay nyo. Kailan lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng wagon na sinasakyan ko. Maganda ang pagkagawa mo, ha? Pulido at matibay. Salamat po, Tito Ebner. Kaya po pala ako pumunta dito. Gusto ko po sanang mag-apply ng trabaho sa furniture shop nyo. Para makatulong naman po ako sa pamilya ko. Magaling po akong gumawa ng mga muebles, maglilok. Normal naman po ang mga kamay ko, kaya magagawa ko po ang trabaho ko. Tingin ko naman, makakagawa ka nga ng mebles. Magaling kang maglilukha mo. O sige, bibigyan kita ng pagsusulit, ha? Sige po. Itong maliit na kahoy na ito.
mag-uukit ka dyan ng kahit anong disenyo. Pag tapos ka na, bumalik ka dito. Pag nagandahan ako sa ukit mo, i-ahire kita sa furniture shop ko bilang manlililok. Ha? Salamat po, Tito Ebner. Yun nga po. Nagustuhan ni Tito Ebner yung dililok ko kaya magtatrabaho na po ako sa furniture shop niya. Magandang balita yan, anak. Congrats, Tol. Masaya kami para sa'yo. Pagbutihan mo palalo para lalong ma-impress sa'yo si Tito Ebner. Talagang pagbubutihan ko po para makatulong na po ako sa pamilya. Mabuti naman. At nang hindi ka na magiging pabigat sa pamilyang ito. Ay, naku, Oleg. Hindi ka na talaga magbabago. Eh, bakit? Ayos lang po, Ma. May punto rin naman po si Papa. Naging pabigat ako sa pamilya dahil sa kapansanan ko. Pero babaguhin ko na po yun ngayon. Dahil na-realize ko na hindi kailanman hadlang ang kapansanan ko para maabot ko ang mga gusto ko sa buhay. Tama yan, Reza. Basta suportado ka namin palagi. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Lumalakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Salamat naman na padalaw ka, Kuya Ebner. Ano balita? Kumusta ang negosyo? Ayun, maraming orders ngayon kasi magpapasko. Kumusta naman si Reza? Nagagawa ba niya ang trabaho niya? Oo naman. Masipag si Reza. Bukod sa pulido at magandang mga gawa niya. Alam mo ba, simula nung magtrabaho sa amin, sa furniture shop, tumaas ang benta ko. Marami kasi ang may gusto ng design niya. Kaya hindi ako nagsisisi na pinasok ko siya bilang malililok sa furniture shop. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. At sa iyo rin, Kuya Ebner. Binigyan mo ng pagkakataon si Reza na madiscover niya ang talento niya. Swerte kayo sa batang yan, Oleg. Nelia, dahil ang anak nyo, isang henyo. Isang tunay na alagad ng sining. Pa, Bakit? Anong kailangan mo? iaabot ko lang po sana sa inyo tong natira sa sahod ko. Pandagdag po ninyo sa pambili ng binhi para sa susunod na anihan. Salamat. Alam niyo po, ito po ang unang beses na narinig ko na nagpasalamat kayo sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, magiging mabuting ama na ako sa iyo. Sa kanyang panahon, nakaaakit ang kapangyarihan. Kaya naman marami ang naghahangad na ito ay makamtan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Donato sa ating dulang sa kanyang panahon. O pagkatapos, ano nangyari, anak? Sabi ko po sa kanya, sige, suntukin mo ako. Susumbong kita sa papa kong pulis. Ha! Atras siya, kahit mas malaki pa siya sa akin. Yak, natakot na yon. Tama lang ang ginawa mo para hindi ka binubuli. Naalala ko po kasi yung sinabi niyo sa akin eh. Mas mabuti na yung ako yung mambuli kesa ako ang mabuli. O, totoo yun. Kaya ikaw, huwag kang papayag na maapi, ha? Opo. Lumabang ka at isumbong mo silang lahat sa akin kapag sinaktan ka. At ako nang bahalang marap sa kanila. Opo, Papa. Tatandaan ko yan. Ikaw naman, Donato, oo. Oh, Bakit ba ganyan lang tinuturo mo sa apo ko? Kung wala lang sa ibang bansa ang asawa mo, Jack, pupunahin ka rin niya. inay, walang masama doon. Kaya may nangaapi dito sa mundo dahil may nagpapaapi. At ayokong maging ganun ang apo nyo. Para saan pa taging pulis ako kung hindi ko siya ipagtatanggol?
Dapat turuan mo siyang lumayo sa gulo at magkaroon ng mababang loob. Lola, yung mga hindi lumalaban, duwag yun. At ayaw po namin ni Papa ng ganun. Di ba po? Oo, anak. Kaya sa akin ka makinig lagi, ha? Huwag mong intindihin yung lola mo. Sobra naman ang anak ninyo, Aling Salud. Masyadong mabigat ang kamay sa mga bata. Bakit, Martin? Ano ba ginawa ni Donato? Naglalaro yung mga anak ko. Oh, Napunta ho ron sa bago niyang kotse. Aba, binatukan niya agad yung mga yun. ano? Pwede naman ho niya pagsabihang lumayo dun para wag magasgasan yung kotse niya. Kaso, binatukan niya kaagad. At saka niya pinagsisigawan. Maria Josep, pasensya ka na, Martin, ha? Ako na humihingi ng paumanhin sa masamang ginawa ng anak ko. Kumisang kasi, pabigla-bigla itong si Donato, Porke pulis siya, malakas ang loob niyang saktan yung mga hindi makagaganti sa kanya. Ganun ba yun? Ewan ko ba kung bakit ganun siya. Hindi naman namin siya pinalaking barumbado. Inay, dapat lang sa mga batang yun ang batukan. Dahil matigas ang ulo nila. Hindi maglaro sa bakuran nila. Ang ingay pa. Pero mali pa rin yung ginawa mo, Donato. Hindi mo anak ka mga iyon. Gusto mo bang gawin din ng iba yung kay Bonbon? Yan ang hindi nila magagawa sa anak ko, Nay. Dahil malilintikan sila sa akin. Mananagot sila. Kaya nga, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Anak, pakinig ka naman sana. Para sa iyo naman yung sinasabi ko. Mali na gawin mo panakot sa mga tao ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng batas. Tama na nga usapang ito. Sinisira niyo araw ko Oh! Galing niyo, Papa! Tinamaan niyo yung target! Talagang magaling ang papa mo, anak. Alam niyo, paglaki ko, gusto kong maging pulis tulad niyo. Bakit naman? Kasi, idol ko kayo. At saka, parang walang makapang-api sa akin. Matalino ko talaga, Bonbon. Talagang walang uubra sa'yo kapag pulis ka. Lalo na kapag mataas ang ranggo mo. Kaya tama lang, nangarin mong maging pulis. Lito, Apo, Po, halika nang kumain at habang mainit pa itong pagkain, mamaya mo na ituloy ang pagbabasa mo. Sige po, Lolo. Oh, Lolo, Ano yan? may tatanong po sana ako sa inyo Tungkol saan? Bakit po ba hindi ko kinagis na ng nanay at tatay ko? Apo, buntis noon ang nanay mo sa iyo. Kaso niloko siya ng tatay mo. Sinawing palad naman na mamatay siya nang isilang ka. Kung ganun, talagang putok ako sa buho. Ano? Apo, may magulang ka. Huwag mong pansinin ang madalas na panunukso sa'yo ni Bonbon. Inggit lang yun sa'yo dahil mas matalino ka sa kanya. Minsan po kasi, Lolo, nakakabi ko na siya Lagi na lang niya akong pinapaya sa mga tao. Lagi niyang pinapanakot ang papa niyang pulis. Hayaan mo, Apo. Kakausapin ko si Salud, yung lola ni Bonbon. Baka sakaling mapagsabihan niya ang kanyang apo at makinig sa kanya. hoy! Putok sa buho! Dali nga! Lagi mo na lang ako
tinatawag ng ganun? Alam mo namang Lito ang pangalan ko ah. O bakit? Totoo namang puto ka sa buho ah. Kasi wala kang nanay tsaka tatay. Ha? Uwi na ako. Tiyak na inintay na ako ng lolo ko. Hindi ka lang pala putok sa buho eh. Bastos ka ba? Kinakausap pa kita, iiwan mo na ako? Eh, ano pa ba ang sasabihin mo? Tigilan mo ng pagsipsip sa advisor natin, ha? Alam ko naman eh. Kaya matataas yung mga grade mo sa test natin. Dahil sumisipsip ka sa teacher. Hindi totoo yan ha. Totoo yan! Kunwari, tinutulungan mo pa. Di mo naman ako kayang talunin sa mga test kung hindi ka sisipsip eh. Kasi matalino ako. Nag-aaral din ako mabuti, Bonbon. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Talagang hindi ako naniniwala sa'yo. Butok ka sa buho, no? Tama na ha. Walang nanay, walang tatay, putok sa buho! Putok, putok, putok! Ikaw ang yan, tumigil ka na! Aray! Walang niya ka! Sinuntok mo ako, ha? Mandama sa papa ko! Papa! Lolo! Oh, Bonbon! Bakit ka umiiyak? oo nga. Ano nangyari? Umahangos ka pa nang dumating. Kasi si Lito, Oh. tinuntok ako! Eto! Oo nga. Oo lang yan yun. Hindi na natakot sa kinalaban niya. Huminahon ka. Anong yung minahon na yan? Ka muna ba sa magalit, Donato? Alamin muna natin ang punot dulo ng lahat. Inay, sinuntok ang anak ko, tapos sasabihin niyo, huwag akong magalit. Anong klaseng payo ba yan? Pupuntahan kong walang yung batang yun. Igaganti kong anak ko. Sargento, pasensya na kayo sa apo ko. Nabigla lang siya sa pagkasuntok sa anak nyo. Nagalit lang talaga sa pagtawag sa kanya ng putok sa buho ni Bonbon. At ang ibig niyo sabihin, kasalanan ng anak ko, ganon. Ang ibig kong sabihin, hindi naman po palaaway ang apo ko eh. At ang anak kong palaaway. Ang hirap sa inyo, Mangklaro. Matanda na kayo, wala pa kayong pinagkatandaan. Sakit nyo naman magsalita, Sargento Donato. Tama na po, Lolo Claro. Dahil ipinagtatanggol mo pang apo mo, kasalanan naman niya talaga. Maniwala po kayo. Si Bonbon po talagang nangulang mga sar. Sinungaling! Kahit sa akin. Sinungaling ka! Dapat sa'yo turuan na leksyon. Sargento, teka, babarilin yung apo ko. Lolo. Huwag naman, Sargento. Wag, ha? Bata yan eh, maawa ka. Ganon. Kung ganon, magsama kayo! Lola, salud. Nagsisisi po ako. Ana, di ko nalagay ng sarsilito. Para hindi niya ako sinuntok. Kasi manahingit ako sa kanya eh. Kasi palaging matataas ang nakukuha niyang grade sa test namin. Sana nga, Apo. Hindi mo na lang tinawag ang papa mo. Sana makaligtas si Nalito sa kamatayan. Huwag sana sila mamatay. Apo, sandali Matawag yung anak ni Claro na nagbabantay sa kanila sa ospital. Hello, Nida? O ano, kumusta na? Ano nalagay ng maglolo? Ha? Lola, bakit po? Ano po sabi nung kausap niyo? Patay na sina Claro at Lito, Apo. Hindi sila nakaligtas sa pagkabaril ng baba mo. Ibig sabihin, bibilang ko si Papa. Ayoko makakulong si Papa. Ayoko!
Inay, mabuti dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hinintay ko pa yung tawag ng nagbabantay kina Claro. Kaya ngayon lang ako nakapunta Kumusta ho? Nagkamali na ba si Mang Claro? Si Lito, ano nang nangyari sa kanya? Inay, kahit sagutin pa natin ang lahat ng gastos nila, at bigyan pa natin sila ng pera, gawin nyo. Ang importante, makalaya ako dito. Anak, tatagan mo sana loob mo. Ano pa ibig nyo sabihin? At bakit kayo umiyak? Ano na ba nangyari? Wala na yung mga binaril mo. Oh, Patay na si Nalito at Mang Claro. hindi. Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Paano na ako ngayon? Paano na? Kung nakinig ka lamang sana sa akin noon, na lumayo sa gulo at maging mahinahon, hindi mo sana sasapitin ito eh. Patawarin niyo ko, Nay. Patawarin niyo ko. Sikapin mo magpakabait dito, anak. Hihintayin namin na yung paglaya. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Naging mapagmalabis ako. Patawan po. Sa kanyang panahon, marami tayong nakikita at naririnig na nasisira ang isang pamilya dahil sa pangangaliwa ng isa sa mag-asawa. Bakit kaya nangyayari ito? At ano ang nagiging epekto ng hiwalayan ng mag-asawa sa kanilang mga anak? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Sabel! Ma'am! Bakit po? Nasaan si Ram? Tulog na po yung anak niya, ma'am. Si David. Ma'am, hindi pa po umuwi. Anong oras umalis? Kanina pa pong mga alas 5 ng hapon, ma'am. Ano? Ibig mo sabihin, kanina pa siya nasa lakwatsahan? Ha! Sigurado ako, nandun na naman yung sa bahay ng karida niya. Oh, buksan mo yung pinto, baka si David na yan. Ay, opo, ma'am. Ay, ma'am, narito na po si Sir David. Saan ka galing? Mind your own business. Sabi ko, saan ka galing? Bakit ka pa matanong? Ikaw hindi kita pinakikialaman sa mga ginagawa mo. Bakit? Ha? Nasa bahay ka na naman ng karida mo magdamag? Ano ba ang gusto mo? Naghahanap ka na naman ba ng away? Asawa mo ako, David. Kaya ako ang higit na may karapatan sa'yo, hindi yung karida mo! Asawa? Kailan ka naging asawa ko? I mean, kailan mo ginampanan ng pagiging isang may bahay ko? Ano? Bakit wala kang may sagot? So, akong binabaliktad mo, ha? Ikaw nga dyan, minsan hindi ko naramdaman na asawa kita. Dahil si Janice lang ang lagi nasa isipan mo. Kung wala kang magandang sasabihin, mabuti pa pagpahingahin mo na lang ako. Huwag ka bastos! Ano ba? Bitiwan mo ko! Pagpalit na rin ko, gago! Huwag mong uling gagawin sa akin yan, ha? Binabalaan kita. Hindi ako katulad ng mga babae mo na pumapayag na gulpe ng mga asawa nila! Sinisiguro ko sa'yo, David, na kapag ginawa mo ulit sa akin ito, wapulutin ka sa kangkungan! Look! Kahit anong gawin natin, babagsak din sa ganito ang usapan. Didiretsahin na kita. Lumayo ka na sa kanida mo dahil ako ang legal wife mo! Kung hindi mo ako mahal, fine! Basta kumilos ka ng naaayon para na rin sa kapakanan ng anak natin. Ayoko na! Hindi ka Ayoko ako! Hindi! Hindi ka makakalis sa bahay. Sige, subukan mo. Subukan mo. At subukan mo nang hiwalayan ako. Hindi ako magdadalawang isip, durogin ka! Mild, Akin ka lang, David. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko hahayaang agawin ka sa akin ang kanina mo over my dead body! Oh, David, naparito ka. Halika, samahan mo ko rito. Coffee or tea? Janice,
aalis na tayo rito. Mamumuhay na tayo ng payapa. Talaga? Aalis na tayo rito? Paano ng asawa mo? I'm sure na hindi siya papayag. Wala akong pakialam sa asawa ko. Bahala siya sa buhay niya. Ang importante, magsasama na tayo. Pero kilala ko si Mildred. Kapag umalis tayo, sigurado akong hindi niya tayo titigilan. Lalong masisira ang buhay natin, ang pagmamahalan natin. Akong bahala. Alam ko kung saan tayo magtatago. Pero kilala ko si Mildred. May pera yon at tiyak na gagamitin niya yon para matuntun tayo. Akong bahala. At paano tayo nakakasiguro na magiging maayos ang lahat? Basta, ako nang bahala. Pero David, mahirap nang sumugal tayo roon. Delikado ang papasukin natin. Mag-isip-isip ka naman. Kung wala kang konkretong plano, lalaki ang problema natin. Ano ka ba? Sabi ko lang akong bahala eh. Bakit tila parang wala kang tiwala sa akin? Nagkamali ako. Parehong-pareho ka ni Mildred. Masyadong nagmamagaling. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit niyo ako ginagalito? Pinagmumukha niyo akong tanga at walang alam. Hindi sa ganun. Gusto ko lang masiguro kung ano ang magiging buhay natin kung sakaling umalis na tayo rito. Janice, tapatin mo ako. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, David. At alam yan ng Diyos. Kung ganun, sumama ka sa akin. Sige, David. Sasama na ako sa'yo. Sabel! Sabel! Ma'am? Ma'am, bakit po? Bakit po? Nasa si David, nakita mo? Kasi wala na ibang gamit niya doon sa kwarto namin. Ay, opo. Paalis lang po niya kaninang 4:00 ng hapon. Oh, Nakita ko nga po, may dala-dala siyang bag. sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi po. Pero nagpahatid po siya sa driver niyong si Nilo. Nasaan na siya? Kararating lang po niya. Nandun po sa kusina. Nilo! Nilo! Ma'am! Ma'am! Bakit po? Saan pumunta si David? Sa condominium po sa Cubao, ma'am. Ha? Hindi po niya sinabi sa akin kung sino po yung pupunta niya doon eh. O kung gano'n, samahan mo ko. Samahan mo ako pumunta doon. Sigurado ako, nandun yung sa kirida niya. Doon yun pumunta. Ha? Bilis na, ihanda mo yung sasakyan. O, Sabel, ikaw naman, batayan mo sila habang wala ako, ha? Opo. Makuha nga yung baril na tinatago ko dito sa drawer. Kapag nahuli ko sa aktong nagtataksil na si David, hindi ako mangingiming tantarin siya ng bola. May bisita ka bang inaasahan ngayong gabi? Actually, maliban sa'yo, wala akong inaasahang bisita ngayong gabi. Teka, sisilipin ko kung sinong bisita natin. David, si Mildred. Oh, Ako nang haharap sa asawa mo. Magtago ka muna. sige. Kamusta na, Janice? Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang bisitahin. At syempre, nandito yung asawa ko eh. Kaya babawiin ko siya sa'yo. Wala akong panahon pang makipag-away sa'yo. Oh, ganun. Ha? Asawa ko nilalandi mo! Hindi mo siya makukuha sa akin! Magkakamatayan tayo! Ako ang mahal ni David at hindi ikaw! Ah, ganon, ha? Anong gawin kaya, ano? Hindi ako ang tipo ng babae nagpapasampal! Kung ayaw mong masampal, hiwalayan mo si David! Kung nangangati ka na sa sobrang kalandian mo, magpakamot ka sa ibang lalaki, magsasawa ko! Ha? Mildred! Huwag ka sa loob. Huwag kang mag-iskandalo dyan. May pinag-aralan ka pa naman, nakakahiya ka. Kaya lang ako na parito para sunduin ka, mahal kong asawa. Wala akong balak makipag-away sa'yo. Hindi na ako sasama sa'yo. Hindi ka sasama sa akin? Pwede kitang idemanda.
ayaw sumama sa'yo ni David. So get out of our house! Kinagalit niyo talaga ako, ha? Kung hindi ka nababalik sa akin, David, dapat sa inyong dalawa mamatay! Mildred, baba mo yung baril mo. Mga walang hiya kayo! Mga taksil! Nasaan ako? Bakit liwanag ng paligid? David, nasa ospital ka. Oh, ikaw pala, Daniel. Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo, kaya napasugod ako dito. At bilang kakambal mo, ako nagbantay sa'yo habang wala ka pang malay. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ka na. May awa pa rin ng Diyos sa'yo. Si Janice. Nasaan na siya? Ang alam ko, pareho kaming binaril ni Mildred. Sorry, Tol. Pero balita ako, dead on spot si Janice. Si Mildred naman nakakulong na. Oh, Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Janice, mahal ko. Kasalanan ko lahat. Hindi siya mamamatay kung hindi dahil sa akin. David. Si Ram, kumusta na anak ko? Nasa pangalaga siya ng hipag mong si Eliza. Sa totoo lang, sobrang nalulungkot ang pamangkin ko dahil nakakulong ang mama niya. Gusto ko makalabas na dito sa ospital. Gusto ko makausap ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Makakalabas ka rin ng ospital. Kailangan mo lang munang magpahinga. Ram! Huwag ka masyado malikod yan sa labas. Baka maaksidente ka. Opo, Tita Eliza! Ram, I hate you, Papa! anak, sandali. Kakausapin lang kita. Dahil sa'yo, kaya nakakulong si Mama. Sabi pa sa akin ni Tita Eliza, iniwan mo si Mama para ipagpalit sa ibang babae. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo sa akin. Tatanggapin ko ang galit mo. Pero alam mo ba, pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, sana buhay pa si Janice. Sana hindi nakakulong ang mama mo ngayon. At higit sa lahat, buo ang pamilya natin. Bakit mo ba nagawa yung kay Mama? Ram, minahal ko naman ang mama mo. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na minahal niya ako. Nakita at naramdaman ko yun sa ibang babae. Sa Tita Janice mo. Pero anak, wala akong balak na tumakas sa responsibilidad ko sa'yo. Oo, siguro, nagkamali ako. Pero alam kong maiintindihan mo rin ako paglaki mo. Ram, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kayo mapapatawad. Ram, I hate you, Papa! I hate you! Ram, anak, bumalik ka dito. Anak! Anak! Oh, Diyos ko. Patawarin mo ako. Sa kanyang panahon, likas na raw sa isang tao ang mandaya at manloko. Mas madali raw umasenso sa ganitong paraan. At ni hindi nila alintana ang magiging bunga at kabayaran ng kanilang ginagawa. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan
ang naging karanasan ni Mando sa ating dulang sa kanyang panahon. Anong diferensya ng kotse ko? Ma'am Beron, meron po tayong papalitang pyesa. Ganon? Oo. Magkano magagastos? Mga 10,000 po kasama ng labor. Gano'n naman katagal yun magagawa. Kasi kailangan kong gamitin agad. Ganun ho. O sige po, ma'am. Sa inyo na lang po unahin ko. Naku, ang dami mong nakapilang gagawin dito sa talyer. Nakakahiya naman doon sa ibang mong customer. First come, first serve pa naman. Kayo pong pinakamatagal ko ng suki, kaya kayo na pong uunahin ko. Talaga? Oo. Maraming salamat, ha? O, hindi bali. Bibigyan na lang kita ng tip. Naku, yan ang gusto ko sa inyo, ma'am. Kayo ang pinakamabait at pinakagalante kong customer. Kaya kayo rin pong pinakamalakas sa akin. Grabe ka, Mando. Ang lakas mong tumagat. Ano? Wala naman talagang sira yung kotse ng customer mo. May lilinisin ka lang pyesa, di ba? Siyempre, diskarte lang yan. Anong diskarte doon? Panloloko ang tawag doon. Hindi. Bagay talaga sa'yo ang pangalang Mando. Mandurugas ka kasi. Ikaw talaga. Wala naman siyang alam sa diskarte ko dahil magandang serbisyo ko. Kaya nga siyang pinakamatagal ko ng suki. Kaya matagal mo na rin siyang niloloko. Aba, Edwin, mayaman si Ma'am Beron. Kaya kung tutusin, barya lang ang kickback ko sa kanya. Hindi na mararamdaman yun at siya pa. Kumikita ka rin naman, di ba? Yun na nga eh. Nakukonsensya na ako dahil ako ang may-ari nitong talyer. Baka pati ako eh, kasamang makarma dahil sa katarantaduan mo. Oy, kumusta na si Mando? Ayos ba yung trabaho niya? Hindi ko na po gusto ang mga ginagawa niya eh. Ha? Dinadaya po niya mga customer namin. Bakit di mo lang sinabi sa akin? Nakakaya naman sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Nako, wag na po. Magagalit po yun sa akin. Iisipin po niya nagsusumbong ako sa inyo. Anak ko si Mando. At obligasyon kong ituwid ang mali niyang ginagawa. Dapat nga. Noon pa ito sinabi para hindi siya mawili. Oh, eto yung pangalan ng pyesa. Gawan mo na lang ng sebo. Gawin mong 7,000. Anong 7,000? Mahigit 3,000 lang ang presyo nito ah. Kaya nga bahala ka na eh. Pwede mo naman doktorin yung resebo, hindi ba? Grabe ka naman eh. Alam mo bang ako na nahihiya kay Edwin dahil kinakasangkapan mo itong auto supply niya sa pangulimbat mo? Gusto ko na nga mag-resign bilang cashier niya eh. Ano ko ba naman, Sally? Hindi mo ba naiisip na para rin sa kinabukasan natin itong ginagawa ko? Sa katunayan, ang laki na ng savings ko. Ewan ko, Mando. Oh. Pero parang tinatabangan na ako sa'yo. Gusto mong bumili ng sasakyan? Slightly used lang, murang-mura. Teka, magkano ba tsaka anong klaseng sasakyan? Juan, galing Korea. Parang bago pa, pero 250,000 lang. Kulang ang pera ko eh. Mahigit 100,000 lang ang pera ko sa bangko eh. Uy, umutang ka na lang kay Edwin. Tapos, pag nabili mo yung sasakyan, di ibenta mo uli. Madali na yung ibenta ng 250,000. Oh, di ba ang laki ng kitkisahin mo? Legal ba yan? Oo naman. Dami ko na nga kakilala bumili. Okay, sige, call ako. Kukuha ko ng 1 unit. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Nahihiya na kasi ako sa'yo eh. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Bakit ka kasi pumapayag? Kung talagang mahal mo si Mando,
Hindi mo dapat kinukusinti ang kalokohan niya. Mag-aaway lang kami. At ayokong dumating ang oras na tayo naman ang mag-away. Kaya magre-resign na lang ako. Sally, kailangan kita rito sa auto supply. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan, kaya huwag kang aalis. Pero hindi ko na nga masikmura ang ginagawa ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Wala ka rin namang magawa eh. Alibasa, isa ka rin konsentidor eh. Gaya ng nasabi mo, ayoko rin mag-away kami. Pero hindi ko na mapapalagpas ang ginagawa niya. Kaya magtulungan na lang tayo. Para naman kayo sirang plaka. Paulit-ulit lang po kayo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang ina. Inay, hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Kaya hindi nyo na ako kailangang pagsabihan. Sigurado ka? Alam mo ang ginagawa mo? Oo. Wala naman taong perpekto eh. Pero hindi naman ako katulad ng mga buhayang politiko na garapal kung magnakaw sa taong bayan. Pero para natin pagnanakaw yung ginagawa mo, di ba? Okay, Nay. Sabihin po natin pagnanakaw ang ginagawa ko. Pero namimili po ako ng nanakawan. Binabawasan ko lang ng konti ang kayamanan ng aking mga customer. Mas malaki nga pong nagagastos nila sa kanilang bisyo kaysa sa mga nakukuha ko sa kanila. Ay, nako. Oh, Ibang klase talaga ang katwiran mo. Bahala ka lang nga sa buhay mo. Hindi mo ako masisisi balang araw dahil hindi ako nagkulang na paalala sa iyo. O ano masasabi mo? ayos. Ang ganda. Para talaga brand new. Nakita mo naman ang makina, di ba? Oo. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa eh. Buti na lang pinautang ako ni Edwin kaya 125,000 lang ang pinitiwan kong pera. Di bali. Pag naibenta mo to, mababawi mo rin yung pera mo. Ang laki pa ng kikitain mo. Ganun na nga. At gagawin ko ng business ng buy and sell ng sasakyan. Pero, teka muna. Oh, bakit ganun? Ayaw kong magat ang preno. Huwag ka mo magbiro ng ganda. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tingnan mo, kahit paulit-ulit ko tapakan ito preno, ayaw talagang gumana. Ako, hindi! Mapapagka tayo! Kumusta ka na? Eto, minor injury lang ang inabot ko. Pero si Mando, siya minalas dahil andun pa siya sa operating room. Lalagyan daw ng bakal ang binti niya. Ano ba talaga nangyari? Nawalan kami ng preno eh. Nabangga kami sa poste. Paano nangyari yun? Mekaniko si Mando, kaya imposibleng hindi niya na-check ang kondisyon ng sasakyan. Grabe. 3 buwan din bago ko tuluyang nakarecover. Okay lang yun. Ang importante, buhay ka pa. Kaya sana naman, naging aral na sa'yo ang nangyari, ha? Oo nga eh. Ang laking perang nawala sa akin tapos ang laki pa ng utang ko sa'yo, Boss Edwin. Ikaw din ang sumagot sa hospital bill ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kalimutan mo na yun. Tulong ko na yun sa'yo. Basta magpakatino ka na. Yun na lang ang hihingin kong kabayaran. Oo nga, Mando. Magpakatino ka na. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa amin ng nanay mo. Oo, pangako, Sally, Boss Edwin. Ayusin ko na ang buhay ko. At hindi ko na uulitin ang ginagawa kong panlalamang sa aking kapwa. Sa kanyang panahon,
May mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace. Kuya Noli. Mukhang nagka-crush ang bayo ko kay Lucy, ha, Noli? Swerte ni Lucy. Bihira magkaklase itong si Charles eh. Puro pag-aaral nga ang iniintindi nito eh. Kaya naman, nakagraduate ng walang nobya. Hindi kagaya mo, kuya. 10-5 sa iyong crush. Pati na girlfriend. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun ay mula ng paksalan ko itong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Oo nga, malinamnam. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw yung nagluluto ng hapunan natin. Kasi ate, alam kong pagod na kayo ni kuya galing sa trabaho. Wala naman po ako masyadong gawa dito, kaya okay lang kahit ako na po ang magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang. Dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Oo nga. Yun ang akala mo, no? Kumusta nga pala si JR? Tulog po, ate. Kaya nga po nakapagluto ako. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, itay. Isang buwan na rin sa amin si Lucy. O, paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba ng kaibigan mo? Hindi po. Minsan po kasi namili ako Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan niya ako at nalaman ko, naghanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko siya. Hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ako siya at masipag. At saka mapagkakatiwalaan. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito, wala naman kaming maipipinta sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya, mahulog ang loob ng asawa mo dyan. Itay, nagbago na po si Noli. Pinatunayan niya sa akin yun sa loob ng 2 years namin pagsasama. Kaya huwag na ako kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit siya sa akin. Kasi lagi na lamang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. Narito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Ay, oo, Aling Rita. Sigurado magugustuhan mo yung dadali kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw, dala ko na yung bata. O, basta ha, ihanda mo na rin yung pera. Sino yung kausap niya? At bakit ganun sinasabi niya? O, sige, bye-bye. Nagbibenta ba siya ng bata? Naguguluhan ako tungkol sa mga narinig ko sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yung kala kuya? Charles, parang malalim ang iniisip mo Ikaw pala, Kuya Noli. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip. Kaya nilapitan kita. May problema ka ba? Wala, Kuya. Huwag mo sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi, Kuya. Nawala na nga yung crush ko sa kanya. Talaga, May nakita ka sigurong mas maganda, no? Ala naman. Basta, usahan na lang na wala yung feelings ko. Hindi ka pa nga serious kung ganon. Siguro nga, Kuya. Sige, Kuya. Tutulog na ako. Noli, gumising ka.
Gumising ka. Bakit ba? Wala naman tayong pasok ngayon sa office, Matulog pa tayo. Si JR nawawala. Ano? Oo. Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising. Hinanap po sila ni Lucy sa labas. Nung makita kong wala sa kunan niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko sa mga kapitbahay natin. Sabi, hindi sila nakita. Si Charles. Ginising mo ba si Charles? Yun nga ang isa pa. Wala din yung kapatid mo. Lucy, bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo? Ito lang ang paraan, Nay. Para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli. Siya ang nobyo ni Ate na nanloko sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko po yun sa diary ni Ate. Kaya nang malaman ko yun, pinlano ko na ang paghahanap sa lalaking yun. At ang pagganti sa kanya. Anak, sana kinalimutan mo na lamang ang lahat. Wala rin naman mangyayari dahil patay na ang ate mo. Hindi, Inay, hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni Ate. Pero anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam itulugan natin. At ang batang ito, ibebenta ko siya. Para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo may pagbibiling pamangkin ko. Huh? Charles! Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Parang awa mo na. Kunin mo na yung pamangkin mo. Pero pakiusap. Huwag niyo ipabilanggo ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinapit ang kanyang ate. Mabuti na lang at nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, kuya. Dahil na rin sa narinig kong mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo, Noli. Huh? Kaya muntik nang mawala sa atin ang anak ko. Ang anak natin. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Alam mo namang nagbago na ako. Si Lucy, siyang may kasalanan. Dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat ka rin makulong. Grace! Dahil ikaw may kasalanan. Kaya nagpakamatay yung kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, Inay. Naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy at maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gano'ng kasakit sa akin? Nang mawala ang anak ko. Napakasakit. Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay si Ate nang iwan mo. Napakasama mo. I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin na yun. I'm so sorry. Alam ko na kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin mangyayari dahil wala nang anak ko. Ayaw ko na rin. Mabuhay pa kami ni Inay sa galit. Kaya sige, inatatawad ka na namin. Sa kagaling, Noli? Sinunod kong sinabi mo, Grace. Inalam kong puntod ni Daisy. Nagpunta ako doon. At inabutan ko roon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi ako ng tawad sa kanila. O, ano nangyari? Nagpatawaran kami, Grace. Kaya magkaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit pa sa akin. Patawarin mo na rin ako.